Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kagabi sa PBB Lucky Season 7, nalaman na ng teen housemates ang kanilang 5th lucky task na bumuo ng salon business at makalikom ng 20,000 pesos para matulungan si Maymay. At tumulong din ang dalawang celebrity housemates ni Kuya. Mga natutunan din ako at na-observe ko rin kung ano yung ginagawa sa salon. Kaya nandito ako ngayon para tulungan kayo. Tawagin niyo akong Tita Bray. Tita Bray! At gusto kong magpaayos na ito. Ngayong gabi, sino kaya ang VIP customer nila? May darating na VIP later. Kapag tinry kayo yung Violet Blue, kamukha siya. At ano ang magiging reaksyon ng housemates kapag nalaman na ang kanilang mga unang kliyente ay ang mga mahal sa buhay? Hello po, I'm Kisses. Oh my God, looks like their fathers. Napakaswerte ko po sa tatay ko. Tsaka namimiss ko na po siya. Para makatulong sa salon business ng housemates, isang eksperto ang nagturo kila Nonong at Nico. Hi! Hi! Ako po si Hi, Nong. Nico po. Hi, hello. We're gonna teach you how to do basic foot spa, mani-pedi. No, Yes. mag-hands pa tayo sa'yo, tapos basic nail art. Okay. Sarap ah. The best to. Ganda sana kung marunong ka rin magbasa ng palad. Malay mo naman, meron, di ba? Samantala, sa loob ng bahay, napagkwentuhan naman ang pagpasok ni Nico. Kisses loves Chinito. Yeah. Talagang na-starstruck kay Kuya Nico kami. I didn't expect na Kuya Nico would be so nice in person. He is really very charming, and yung pakikitungo niya po sa amin, it's like we are all friends. Wow, kayo sa girl. Ilang sandali pa at bumalik na si Nonong at Nico para ituro ang iba pang services na gagawin sa itatayo nilang salon. Kailangan nandito lahat ha pag tinuruan. Kasi lahat doon ka lang marunong. Ano talaga yan? Yan, wait. Tapos, iikot natin. Parang massage lang yan. Ito yung sisal, ito yung gagamitin pang scrub. Okay, ma'am, start na po. Opo. Uy, galingan mo, Maymay. Opo. Ito na po. Ay, yung Mrs. Arjo. Ingat kayo, Kasi ito, pang buffing. Kunyari, may mga uneven na nakaulbok. Gaganto nyo lang. Hindi ko alam yan. Kamaliko. Kabitan na ito ng dextrose. At patayin na ang kuko. Maya-maya ang housemates naman ang nag-ensayo para sa kanilang lucky task. Ma'am, pipili ka po ng color, ma'am. Sige po ba, nail art? Ma'am, nail art. Ma'am, mas magaganda po yung ano niyo po. Wait, Talagang nakakasaya kasi hindi mo na talagang in-expect na i-plan sa buhay mo na matutunan yan. And ngayon, it's funny because may bago akong alam na gawin. At sa gitna ng paghahanda ng housemates, nagkaroon ng pagkakataon sina Maymay at Nonong na makapag-usap. May tanong po ako sa inyo, naman po yung nanay niyo po. Yun po yung pinakamasakit na nangyari po sa inyo. 5 minutes na. Yung namatayan ka. Mamas boy ako. Paano po? Paano po? Kasi nga, nandito ko para sa kanya, kaso nawala. Paano yun? Napakalaking... Minsan may dumarating talaga na sitwasyon na susubukin ka talaga. Yung sitwasyon na nangyayari sa labas, ganun din yung nangyayari dito sa loob. Di ba, pagka sila na yung family mo ngayon Sila na, yan yung mga kasama mo. Pero pag may naibig sa inyo, isa-isa silang kinukuha, isa-isa silang nawawala. Parang namamatayan din kayo, pero magkikita din kayo in time. Bakit gano'n? May wisdom ka. Kaya magpakatatag ka. Lahat ng gagawin mo para yan sa pamilya mo, sa mga importante sa iyo.
hindi po kami nagkamali sa kanya. Nakikita ko po na talagang mabait siyang bata. Madiskarte siya para dun sa pamilya niya. May nakikita ko sa kanya na komedyante siya pero iba siya. Sa pagpasok ni Nico at Nonong, bukod sa kaalaman tungkol sa pagsasalon, ay nabibigyan din nila ng kaalaman sa buhay at ng inspirasyon ng ating mga teen housemates. Magandang gabi mga kapamilya! Magbubukas na nga ang salon ng teen housemates at ito ay para sa lahat mula bukas hanggang Huwebes, 12 p.m. to 8 p.m. Kaya naman, pumunta na kayo sa bahay ni Kuya at subukan ang services ng mga housemates. Kontakin lamang ang numero na nakikita ninyo sa inyong mga screen para sa detalye. Samantala, sa gitna ng paghahanda para sa kanilang 5th Lucky Task, napag-usapan ng housemates kung sino sa kanilang mga mahal sa buhay ang gusto nila bigyan ng pampering session. Narito, panoorin natin. Matapos mag-ensayo para sa salon task, may tinanong si Nico sa mga housemates. Di ba sabi niyo ang salon para mag-relax, para mag-break yung isang tao. So gusto kong marinig sa inyo kung sino yung pumapasok sa isip niyo yung isang tao na gustong-gusto niyong mabigyan ng relaxation, ng parang sabi nating day off. Maya-maya ay isa-isa nang ibinahagi ng housemates ang gusto nilang mabigyan ng day off. We look alike. With purple face and This is green my shirt. dad, Barney. I think he really deserves a day off kasi para sila ng mother ko, allergic sila sa salon. Kasi kuripot. Kahit yung mga haircut, gusto nila yung sa barbero lang na tag 30 pesos. Sobrang hardworking nila ng mother ko. Gigising sila sa umaga like 4 a.m. Tapos yung sleep nila mga 11 p.m. Tapos wala silang day off na Sunday. So everyday work. Yun. Pogi pa rin. Ba't wala silang day off? Anong Kasi business, kailangan hands-on lagi. paano kayo nagkaka-time lang pag lumalabas? We barely have time, pero alam ko naman supportive sila lagi. Namiss ko yung tatay ko. Nang si Edward na ang nagsalita, Alright, well, as you probably figured out, it's my dad. He's the hardest working in our family. He barely has days off, and if he has his version of a day off is a 30-minute nap. So he wakes up at like 5 o'clock in the morning, he wakes up, goes to sleep like 1 the next day. This year we came to the Philippines, he still works on the plane. So yeah, he has to maintain his business. So I think he deserves a day off, because he basically hasn't had one in the 11 years he's been working for his company. I think it was cool because we got to not only, see pictures of our loved ones again, but bond more with each other, and you learn more about that person and about their family. dahil sa ginawang sharing, ang housemates nasabik sa gagawing task. Gusto mo makakita ng bagong tao? No? Ito po maraming artista. Artista? Ang papasok dito, magpapamanicure. Sama. Enrique. Kapag gusto ko magpamanicure, housekeep ko. Hinay ko. Every ko 1 hour. Tapos 10, 20 hours. Sir, gumagabi dito nito. Ilang sandali pa at pinatawag ni Kuya ang task leader na si Vivory. Vivory, Po. may VIP client na darating. Sinong papaasikasuhin mo? Ate Maymay po. Bakit si Maymay? Alam ko pong may good public relation po siya. So, sa Ate Maymay po. May darating na VIP later. Ipakita niyong professional tayo. Dapat normal. Kunyari, dumating si Enrique Hill. Kunyari, ako si Enrique Hill. Dapat nga. Aktingan pa lang. Kinikilig na agad, Maymay. Lingid sa kaalaman ng lahat, nasa confession room na ang kanilang VIP client, ang daddy ni Edward. Magandang gabi, Kevin. Salamat po. Welcome back sa aking bahay. Thank you very much. It's nice to be back. I understand that you are a businessman. So yes, I am. And may I make a request then? You may po. Maybe you could give the housemates some tips on how they could run their business effectively. With pleasure. I'm also, of course, looking forward to seeing Edward and the other housemates.
They've accepted my son into your house who doesn't speak their language, taking great care of him, and I really appreciate that. So if I can give them some advice on running their business, that will be a very, very nice way of me giving something back to them. Samantala sa living room, inilarawan ni Kuya ang makakasamang VIP sa mga housemates. Sigaw naman. Mestizo! Maaaring! Oh my gosh! Mag-relax mo talaga! Yes po. Look! Minsan na siyang pumasok dito. Enrique! Sabi na eh! Wait lang! Hindi, JK! Hindi, minsan na siyang pumasok, hindi tumire. Oh my God! Enrique! Mababal ako, tulungan mo. Tulungan mo! Sa baklo makukuha niyo na. Oh, mamaya may isang clue pa yan. Kapag si Enrique, final clue, kamukha siya ni... We were all expecting Enrique Hill, and everybody always says that I somehow look like Enrique Hill, and so everybody's assumption was it has to be Enrique Hill. Matapos mag-makeup, hindi pa rin mapakali si Maymay. Gawang ka tama. Lalaki mata, sir. Ay, masyado ko mga. Dito pa. Ayan, dito na. Just act chill because he's really nice. Don't kiss him yet. Practice. Huh? You'll be the one to kiss. And then you go. when you get, when he does. Si Edward, supportive kay Maymay, o susunod ng oras na sumundo si Maymay. Oh my God! I love this Enrique! Relax ka lang, ma'am. Kaming bahala sa'yo. Back putzpah. Pak pedicure! Pak massage. Pak manicure. Back nail art. Back hair spa. Pak blow dry. Top makeup. Gandang hindi mo inaakala. Sa wakas ay nakilala na ni Maymay ang kanilang unang VIP client. Oh my God! I love this Enrique! No, it's okay, sir. It's okay, sir. It's okay. Are you the dad of Edward? Guapo, yeah. Yeah, but you're guapo. Yeah. I mean, it's I'm sorry, I'm not Enrique, okay? It's okay. I will be professional. Okay, now be professional. Okay. Hi, sir. Good evening. Here, Paul. You will go there because we will... Shall I follow? Yeah, yes. After you. After you. Pagpasok nila sa loob ng bahay, Magandang gabi. See the baby here. Kevin, nice to meet you, Paul. This is my... Kevin, nice to meet you. Lost for words. I was tongue-tied. Meet you. Hi, Marco. Ciao, bello. Ciao. Say hi. I'm Edward, your offspring. I remember you. My contact lenses started acting weird and some tears started coming out. No. You were expecting Enrique too, no? Since day 2, I've been wanting to see someone from my family. I got an actual visit from my dad. Welcome, first of all, to Don't Expect Salon. Don't expect so long. Sit down. Better you sit down, okay? Alright. What are you going? So what would you like to do? Can you make me look like Enrique Hill? No, that's impossible. That's impossible. Thank you, Edward. I love you. ilang sandali pa inasikaso na nila ang kanilang espesyal na customer. Edward, you never did this to me before. Yeah. I don't think Edward has ever really massaged me, but I know he does that. Hey, good luck, Maymay. I'm a bit ticklish. Oh, you're like me. Yeah, I already
Classic. Alam mo, gusto ko si Enrique Hill. Tapos, pinaasa mo ko sa mga clue mo. Alam kong totoo yung lahat, pero pinaasa mo ko, kuya. Oh, yeah. Yes, sir. You can click first. Sir, what do you want, sir? Aroma. You pick here. Pero enjoy po, kuya. Is it very relaxing, sir? It's very relaxing, yes. I like your relax. My was very, very concerned that I should feel comfortable. She continually asked me if it was okay. No, it's good. It's good. It's good. And there's ours. Oh, my life. Those are the tickling bits. Yes, it will start years first. So that it's really important to, you know. Anong tumakbo sa isip mo habang pinipedicure mo? English kasi, kuya, kaya hindi tumatakbo. Lumalakad siya, kuya. Ang hina ng utak ko po sa English. This is the very smell bad here. He enjoyed himself. That's satisfying to see because you could see he was relaxed. If your customer is unhappy now, We will ask you if what you need, what you want, sir, to be comfortable. Okay. We will give you what you want, sir. okay. He talked quite a bit, but that's good. It's always in business, and you have to find the point where you don't do it all yourself, to delegate. He was very vocal about he was being treated. How's the coffee, sir? Beautiful. All of them were good. All of them were really, really trying hard. And cool place, isn't it? Yeah. There's lots of room for customers. They were all really putting their heart into it. You can go to sleep, sir. It's okay. Bye-bye, baby. That is our mission. Sleep off. Oh, I know that one. Yes, sir. They made me feel very welcome, and I think making your customer feel welcome is even more important than the quality of the service you provide. Do you want to hear all the things that we've done so far? I pretended to be gay. I built a house. After that, I went to prom, by the way. Then we made a 88-year-old woman laugh for 51 minutes. Then I pulled a plane for how long? So yes, he's learning a lot about himself, which was the idea. He wanted to push his comfort zone. Wow, you learn a lot, don't you? Yeah. Really. He will have learned so much, and he will have such a wonderful story to tell. Maya-maya pa, Okay. Good. Are you feel very relaxing, sir? I feel very relaxing. Oh. Very relaxed. I think our first customer, check. We did well. at oras na para umalis ang kanilang unang bisita. It's something I really needed, and I got to talk to him again. I really enjoyed every second. Love you. Everybody says hello to you. Okay? Right, Daddy. Love you. Love you too. Thank you for visiting my house again. I hope to see you again. I hope so. Take care, sir. Pag-alis ni Daddy Kevin, muling ni-review ni Nico ang housemates sa mga dapat gawin. Hands pa package, bababad na 5 minutes. Pag nababad, ano kailangan yung salt, sea salt. Nakikinig naman po sila, kuya, lahat. Kung ano yung ginawa niyo sa payo, hindi gagamitin sa kamay. Natutuwa naman po, kuya, kasi gusto nila. Matapos nito, nagpaalam na rin si Nico sa housemates. Kinabukasan, maagang nag-practice ang housemates ng mga gagawin sa salon. We're doing well naman po, kuya. Marami na po kaming natutunan. Lahat naman po, alam ko naman pong may gagawin talaga. Sana po magawa namin. Library? Po. Gusto ko ring ipaalam sa iyo na mamaya ay magkakaroon ng soft opening ang inyong salon. Bago magsimula, nagpaalala si Vivery sa mga kasama. Guys, bear in mind na pag-open daw ng salon natin, dapat maaliw natin yung customers. Kantahan natin, sayawan, ganyan, kwentuhan. But there's a twist. Hindi pwede magsalita yung customers. Okay. There's an order slip. And may pangalan na kung sino yung assign. At nagsimula na silang maghanda para sa kanilang soft opening. Hindi nila alam, kausap naman ni Kuya ang daddy ni Kisses na siyang unang customer nila. Magandang araw, Daddy Gilbert. Welcome muli sa aking bahay. Salamat po, big brother. Kamusta kayo? Okay naman po. Namiss lang namin yung anak namin. Kaya ko kayo inimbitahan ngayon dahil nasabi niya na gusto niya na ikaw ay mabigyan ng isang relaxing na araw o day off. Ngayong araw na ito, iyan naman ang mararanasan ninyo at siya ang magbibigay nito sa inyo. Salamat. Ngunit,
hindi nyo siya maaaring makita. Pero maririnig nyo siya. Salamat naman, my brother. Susunod! Hello po, I'm Kisses. Oh my God, looks like their fathers. Napakaswerte ko po sa tatay ko. Tsaka namimiss ko na po siya. Oh. Oh. Okay. Kisses, your turn. Miss? Hands focus pa. Walang kaalam-alam si Kisses na ang pinakamamahal na ama ang kanyang pagsisilbihan. I'm so happy! Ano bang pagkakilala nyo kay Kisses? Yung anak ko, big brother, mabait, may takot sa Diyos, mabuting anak, dahil masunurin. Ano yung unahin mo? Foot or hand? Foot. Yung paa niyo po sa ilalim, yan. Oh my God! You know how? I think... What? Oh no. Looks like their fathers. Yung hammers? Or naguguni-guni lang ako. Wait. Medyo ano yan sa akin, spoiled. Pero hindi naman ako talagang pag may medyo mali siyang ginawa, pinagsasabihan ko siya. This is Kisses. Hello po, I'm Kisses. Si Kisses nagsimula ng i-entertain ang kanyang customer. Isa po akong miracle baby kasi yung mother ko po 5 years po akong pina-workout bago po ako nabuo. 8 pregnancies po yung nanay ko. Tapos ako lang po yung nag-survive. Napakaswerte ko po kasi yun nga po ang dami namin pero ako lang po yung nag-survive. Feeling ko po ako po yung pinakamaswerteng bata sa mundo. Nakita ko maganda ang pakapagpalaki namin sa kanya. Yung namin na mag-asawa, pag mahal mo yung anak mo, dapat mapalaki mo sa tamang pagpapalaki para ma-achieve niya yung mga goals niya sa buhay. Dahil lalaki po kayo, ikikwento ko po yung about sa tatay ko. Yung tatay ko po, sir, isa po siyang superman, isa po siyang businessman, isa po siyang engineer. Higit po sa lahat, siya po talaga yung nag-aalaga sa akin ever since bata po ako. Nung time na mag-college siya, 16 years old pa lang siya. Galing ng probinsya, nag-decide kami na dapat yung isa sa amin sasama dito. Driver niya ako, bodyguard, yaya, lahat na. Kasi priority namin yung anak namin. Kaya kasi naghahanap buhay kami para sa kanya. Napakaswerte ko po, sir, kasi yung tatay ko po, stage father po siya. Pag nagjo-join po ako ng mga beauty pageants, andyan po siya sa backstage. Wala po siyang arte. Basta lang po masuportahan niya po ako. And napakaswerte ko po sa tatay ko dahil po doon. Tsaka namimiss ko na po siya. Sorry po, umiiyak na ako. Namimiss ko na po kasi yung family ko. Namiss ko po siya kasi matagal na kami hindi nakikita. Kaya masaya ako na napili ko yung kamay niya. Patuloy namang ikwento ni Kisses ang kanyang buhay sa loob ng bahay. Wala na po dito yung parents ko na laging nagmo-motivate sa akin. Mahirap po na wala po talaga sila, kaya na-appreciate ko po talaga kung gaano sila kahalaga. Ngayon po na pumasok ako sa bahay ni Kuya. Kaya masasabi ko po na sobrang blessed ko po na magkaroon ng nanay at tatay na mahal po ako. Nawala yung pagod ko po. Napaiyak ako, big brother, dahil nagpapasalamat kami na nandyan siya. Sir, okay lang po ba kayo? 1 tap kung oo, 2 taps po kung medyo nabobore po kayo. Okay, thank you, sir. Medyo madaldal na po ako. Tapos na ako actually. Thank you po. Sa hand na naman tayo. Hands pa naman po.
talk natin dito. Wait. We won't expect though. Don't expect. Talk natin. O yung client ko po, kuya, parang kilalang kilala ko po. Yung daddy ko po. Don't expect. Na-confirm ko po na si daddy po talaga yun kasi yung kamay niya po, malaki na maikli po yung kamay niya. Lagi po kasi kaming magkasama ng daddy ko, kaya parang medyo na-memorize ko na din kung ano po yung itsura niya. Since ito po yung nasa isip ko ngayon, ito po yung ikikwento ko sa inyo. Dito po sa loob ng PBB house, ang dami po pa ng sorpresa. Kasi, akala ko kasi sure na ako sa sarili ko pagdating ko dito. Kahit komplikado. Kahit komplikado, lumalaban ako. Kasi, alam ko, magiging proud yung tatay ko sa akin. Nang ko lang sa kanya, katatag siya. Ang gawin niya yan lang yung tama. Pag may krisis na dumating sa buhay niya, huwag lang siyang makalibot sa Diyos para yung maging desisyon niya tama. Kahit anong lalim ng pangarap ko sa buhay, yung dulo po talaga is gusto ko lang maging masaya po yung magulang ko. Kasi masaya ako na tamang-tama ang pagpalaki namin sa kanya. At least nakikita ko na may mararating siya dahil na napalaki namin siya sa tama. I'm still so happy kasi mafe-feel mo po talaga, kuya, kung anong gusto niya sabihin just from his hands. Kasi parang sinasabi niya, kuya, na kaya mo yan, I believe in you. Ito po, maglalagay po tayo ng sea salt. Binigay siya sa amin ng Diyos kaya pangangalagaan ko siya. Mahal na mahal ko po yung anak ko. Kahit buhay ko, ibibigay ko para sa kanya. It's done, sir. Thank you po. Thank you for coming po. It's the longest time that I've ever been away to my mom and dad, and sa longest time na to, dito ko po talaga na-realize kung gaano ko po sila kamahal. Nagdadal ang anak lang na sana alagaan mo anak ko na tulad ng pagmamahal namin, mahalin mo rin siya, Dada. Kanina, saya-saya ko po. Kasi kahit nawakan ko lang yung kamay niya, masaya na po ako. Kahit anong hirap dito po sa loob ng bahay, kakayanin ko. Kasi alam kong ito yung magiging proud sila sa akin, kaya gagawin ko po yung lahat.
Abangan bukas ang iba pang mga sorpresang customer ng Teen Housemates. Familiar ha? Nadet ang irida kay